Gusto ko ulit tanungin si Cassandra, paano ka napasok sa Whirlwind? Same question. At 19 years old. Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po. Pasensya na po. Ba't wala pang ang kaso at this is also a matter of fact? Nag-file na po sila ng case sa akin. Bali, Saan kung hindi case? po ako nagkakamali, under investigation pa po yung case. Kasi wala pa po naman kami na-receive. But again, possible po lahat ng sasabihin ko po dito ay maaari pong gamitin sa akin in the Paano future. pag hindi finaling case? Diba? As of this point, nag-uusap tayo, wala pang case na i-file sa'yo. Baka after nitong hearing to, marinig ng AMLAC na hindi na kailangan i-file ng case, hindi na sila magpa-file ng Meron case. po. Meron po. Tapos advice din ng counsel ko po. Mr. Chair. Ako Madam Chair, hindi ka tanggap-tanggap dahil may limitation rin ang invoking your right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng magamit to sa lahat, lalo na kung wala ka pang kaso. So, and these are all just factual. Wala namang iba ho dito. Sasabihin mo lang kung kailan, paano. So, ulitin ko, paano ka nakapasok sa Whirlwind Corporation? Mr. Chair, pasensya na po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, tatanggapin ko muna yan ngayon. But Thank later you on, po. I'll move to cite her in contempt, Madam Chair, because there's no case. So ano ang mag-incriminate sa kanya kung wala namang kaso? Gaya ng sinabi namin ni Senator Sherwin, simple matters of fact ito, Ms. Cassandra. Meron kaming use nitong session hall hanggang 2 p.m. So may 45 minutes pa po kayong sagutin yung questions of fact na napakadali namang ma-research namin, and we are just naghahanap ng good faith mula po sa inyo ni Go Huaping, ni Ms. Sheila bago matapos itong buong mga hearings namin. So, Senator Sherwin. Thank you. At the proper time, Madam Chair, I'll make a motion depending on kung ano yung mga sagot ni Ms. Cassandra. So, Ms. Cassandra, paano mo nailabas yung capital para sa korporasyon mo? 19 years old ka, nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. Meron ka bang na-file na tax return? Mr. Chair, I invoke my right against This is only self-incrimination po. tanong lang man, simple lang. May na-file ka bang tax return? Meron po kasi money laundering na rin final sa akin. 87 counts po. Saan? Tatanong ko ulit si attorney, is this case connected to Whirlwind Corporation? Attorney Arpon. No. Yung na-file na case raw na na-mention niya kanina, money laundering case. 87 counts, I heard. Sir, it has nothing to do with the Porac Bamban. Correct. Porac case. Correct. Walang connection to sa Porac Pogo Hub. Malayong malayo. Yes po, Mr. Chair. Pero maaari po siyang gamitin sa akin in the future for Whirlwind and other company po. Baka nga magbago isip ng AMLAC at hindi ka na file ng kaso. Can I consult my lawyer first? Senator Win, if I may. Senator De La Rosa. Di ba it is a duty to every Filipino na may nagkaka-income to file an income tax? How does the fact that you are filing your income tax incriminate you in whatever case na kinakaharap mo ngayon? Duty mo naman yan. Bakit hindi mo sagutin kung nagpa-file ka ba ng income tax? Duty natin lahat yan, kumikita. Dapat mag-file ng income tax. Paano maka-incriminate yan sa kanya? Yun lang, Madam Chair. Thank you, Senator Win. Correct. That's Thank why you, Senator De La Rosa. Senator it's a Sherwin. question of fact. Yun lang naman. Nag-file ka na ba ng income tax return mo? Ever?
Mr. Chair, I think meron din po akong tax investigation right now po. Tax audit investigation po. Meron na bang case? Uh, wala pa po naman final pero still can use against me po. Wala pa naman na-file sa'yo eh. Wala pa naman na-file sa'yo. Wait lang po, Mr. Chair. Tanongin ko lang po lawyer ko. Consultahin Sabi mo ko. sa amin kung ano yung kaso. Okay pa. Ano. Lang yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Mr. Chair, meron na po akong parang tax audit po na letter na po. So, any na possible ko po sabihin dito, pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, Dito dahil po. ini-invoke mo yan, papakita ko yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. No. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung kapital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Porac, Pampanga, no, na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. No. So wala kang tax return, 19 years old ka nung pumasok dito. So ang tanong namin, saan nanggaling yung pera mo? Mr. Chair, regarding naman po sa if topic na money po, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And may kaso na rin po ako sa AMLAC. Again, iba nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa Porac. Yes po, Mr. Chair. But, So I want to ask BIR. Nasaan ba yung possible BIR? po nila akong kasuhan. Is BIR here? Senator Sherwin, nandito po yung BIR, hinahanap lang yung resource person. Okay. Sige, well, we're waiting for the BIR. Okay. Sir, please take a seat. Sige, tutuloy ko muna ma'am kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Again, fact lang to. Walang connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Ito narinig ko sa House hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama? Hindi ko Tama po ba? sure kung nandun yung name na. Ninong mo saan? Ninong-ninungan o ninong mo sa Binyag? Ang sabi ng mom ko is ninong ko po. Sa Binyag. Opo, yata. Tama o hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, Ayun lang yung sabi ng mom ko. basta tawag mo lang ninong. Opo, way back nung pinakilala pa po sa akin, long time ago. Sino Ayun yung nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mama, Nung- mother mo ang yes, nagpakilala? yes, nung buhay Anong pa po relasyon yung ni ma'am. Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Best friends sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Sa China po. Sa China sila Yes po. nagkakilala. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, kinuha siyang ninong mo. Bali po, ayun yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Opo. nung nandito na siya, siya yung naging dahilan kung bakit ka nakapasok sa Whirlwind Corporation. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya. Opo, pagpunta na ng Pilipinas po kasi kakaalis lang po ng mom ko. Ano? Magsalita ka ng malinaw kasi hindi na may marinig eh. No?
Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Kasi pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang If po. I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng ma'am ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. Senator Sherwin. Okay. Well, kami ay nakikidalamhati sa iyo at sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Namatay ang iyong mother? Yes po, Mr. Anong year yun? 2017, December. 2017. At dito naman pumasok dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok Mr. sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin, so parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Renwu, Miss Cassandra. Parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Parang ganon. All right. Senator Sherwin. Thank you, Madam Chair. At nung pinasok ka na sa Whirlwind, inappoint kang kaagad na corporate secretary. Tama, Cassandra? Mr. Chair. Uminom ka muna ng tubig, Cassandra. Okay lang po. Uminom ka ng tubig. Mr. Chair, if regarding sa Whirlwind or any company po, I invoke my right against self-incrimination. There's upcoming mga cases po na ipa-file nila sa akin and again, maaari po silang lahat gamitin sa mga kaso po. Pasensya na po.